Good, good afternoon. Good afternoon, guys. Lahat. Eh, naka-live din. Kahit pa paano. Ah, gusto ko lang, guys, ah, balikan ang mga mensahe ng Diyos. Ah, dumadaan kasi sa mga page ko ang mga video na sa mga pangyayari ngayon na masabi natin na hindi tulad noong dati na sinasabi nga nila nasa Bible na yan. Na sinasabi ko din, oo, nasa Bible. Pero mangyayari na ang mga sinabi ng Diyos sa Bible. Kasi pinagpilitan ng tao kasi na nasa Bible na eh. So ngayon, yung mga mensahe ng Diyos na sinasabi nga ni Alfredo Lagetiao na bulong ng evil. Ngayon, makikita natin ngayon sa pangyayari. Yung mga mensahe na yan, yung sinasabi ng Diyos na ang dating lugar na hindi binabaha, ngayon babahain na. So nakikita ninyo ngayon kahit saang lugar sa buong mundo at sa Pilipinas parehas. Dahil mundo, kahit dito sa amin sa Australia, maraming lugar na hindi binabaha na sinasabi nila na first time nangyari. So hindi lang guys sa Pilipinas. Pero ang Pilipinas, kung makita natin ngayon, mas marami kasi kalat at sobrang dami na hindi pa nangyayari noon. Ngayon nga sinasabi nga ng Diyos na ang Pilipinas ay lulubog ko sa tubig. Dahil Pilipinas, tinatawag niyang makasalanang bansa. Ngayon, hindi pa yan guys. Marami pang darating. Maniwala kayo sa akin. Marami pang darating. Na sinasabi niya, pag hindi paniwalaan ng tao ang lahat ng mensahe ko na pinarating mo, ang lahat na yan ay mangyayari at mangyayari yan. So dahil yan, sa mensahe na yan, more than 100% ako, mangyayari at mangyayari. Dahil nga sa mensahe na yan, pinaniwalaan ko talaga yan. Mula pa noon. Kaya nga hindi ako natatakot at hindi ako nagdalawang isip na i-share ko sa lahat, sa mga tao. Nung sinabi ng Diyos na ikaw ang tunay niwala sa akin, Jesus Christ, kaya nabiro ka sa napili ko, manggamot ka at mangaral, na bigyan kita ng power of mind. Huwag kang matakot na magparating sa mga mensahe ko sa mga tao na kasama ko sa lahat ng panahon. Yung guys, una pa lang pinaniwalaan ko na talaga. Hindi ako nag-alinlangan, hindi ako nagdalawang isip. Kaya alam ko talaga, kausap ko siya. Ngayon, diyan nakakita ng Diyos na alam niya talaga na pagkausapin niya ako, kahit hindi ko siya nakikita at hindi ko siya naririnig noon pa. At nagparamdam siya na buhay siya sa pamagitan ng panaginip. Dahil matawag kong panaginip pa sa una. Pero kahit sa panaginip pa sa una, naniwala na ako na hindi na panaginip. Kasi ako mismo ang nakakaalam sa mga pangyayari na yun. Kung ano ang meron sa panahon na yun, sa unang-una pa lang na nagipag-usap siya. Naniwala na ako na kinausap ako ng Diyos. Kaya nag-umpisa talaga ako na mag-share. Sabay mouth pa lang at sa tawag sa telepono. Ngayon, di naglaon, pinatunayan ng Diyos na totoo nga kinausap niya ako.
At totoo din ang mga mensahe na ipinarating niya. At totoo din ang sinasabi niyang power of mind. Kasi panahon na yon na nag-share ako sa tao. Wala pa akong nagawa. Wala pa akong ginamot sa pamagitan ng boses. Wala pa akong nakita na sinasabi ng Diyos na makakita ako ng kasalanan ng tao. Wala pa akong nakita na makakita ako ng parating kasi wala pa akong sinulat. At wala pa akong nakita na taong buhay at malalaman kung mamatay. At wala pa akong nakita din na makita ko ng kasalanan ng taong buhay o kahit patay na. Ayon sa mensahe niya na makita ko. So doon nakikita ng Diyos na sa panahon na yon na wala pa akong kayang gawin, alam na talaga niya. Naniniwala ako sa likod ng sinasabi niya na sa gagawin mong ito, maraming tao ang mahangad sa buhay mo, papatay ka nila. Pero hindi ito ang nagpahina sa akin, hindi ito ang naging balakid sa akin para hindi ko gawin. Ginawa at ginawa ko sa likod ng mensahe na yun. At hindi lang yun, may mga mensahe pa talaga na marami naghahabol sa akin. May dalang mga barel o ano man. Pero nagpatuloy ako na nag-share by mouth. Hanggang sa nakapag-umpisa ako na manggamot na may kasamang pangaral. At pinatunayan niya na ang boses ko makapagaling. Dahil maraming akong tinawagan na wala pa ang hindi pinapainom o anong pinag-utos ng Diyos na ipainom. Gumagaling talaga ang tao. Dumating din sa panahon na pag nanggamot ako, marami akong nakikita. Hindi ko pa naisip yun na yun na pala yun ang gawain ng tao, kasalanan ng tao. Ngayon, ang bawat nakikita ko sa mga taong kausap ko na ginagamot ko, tinatanong ko sa kanila kung nagagawa ba nila. So, sa tawag pa lang sa telepono yun. Sa bawat tanong ko, ang sagot nila palagi, totoo yan, tama yan. Sa dami ko ng natawagan, sa dami ko ng mga tinanong, nagkakatotoo. Ang lahat ng nakita ko ay totoo. More than 100%. So doon ko napagtanto na totoo ang mensahe ng Diyos na makakita ako ng kasalanan o anuman base sa mensahe ng Diyos. Kung ano yung sinabi niya. Ngayon, doon na ako nagpasya, nagtanong sa kanya kung pwede bang i-record ko ang mga taong kausap ko na nakitaan ko. Kaya sabi niya, gawin mo dahil magamit mo yan balang araw. So bumili ako ng mga recorder, hindi alam ng mga taong kausap ko. So bawat ginagamot ko, humihiling ako sa Diyos kung ano mayroon sa isang tao. Kasi alam ko makakita na talaga ako. Mula noon, ni-record ko ang tao na wala silang kamalay-malay. Tinago ko yan. Madami akong recorder na naitago na may mga laman. Ngayon, dumating ang panahon na maraming nangutya. Grabe ang mga pangungutya sa mga iglesia ni Kristo, sa mga membro ni Kibuloy o si Kibuloy ba mismo at marami pa sa ibang relihiyon. At may isa pang Muslim na todo kutya sa akin. Si Muhammad Taragwa. Kaya sinabi ko sa Diyos, pwede bang ilabas ko to, ang mga record, para ipakita ko sa mga tao na tunay ako makakita. So ang sabi niya, gawin mo. Kaya mula noon, inilabas ko yung mga record. Kaya kung makita ninyo dyan, na may mga record na mukha ng image ni Jesus Christ, ika nga, at may mga number, mula noon, dahan-dahan,
na humina ang mga nangungutya. Kasi napagtanto siguro nila na totoo ako. Hanggang sa nagsusulat, hindi pa ako nagsusulat. Hanggang sa nakita ako ng mga trahedya. Mga lindol yun, karamihan noon at nagkatotoo. Yung sa Japan, na tsunami. Yung sa New Zealand, na Crest the King. Nakita ko yun, pero hindi pa sa Facebook. Si MJ una noon ang nakakarinig. Kaya sabi nga niya, pag nangyari yung matakot ako. Kaya kinabukasan nangyari, napayakap si MJ sa akin. Kasi hindi niya kalain na magkatotoo yung sa New Zealand na Crest the King. Ayun, inilabas ko ma-record na yan para ipakita ko sa tao na totoo kong kausap ang Panginoon. Pero marami pa rin ang nangungutya. Pero nandahan ng laho ang iba. Hanggang sa pinapasukan na ako ng mga naghahack sa computer ko. Hanggang sa naririnig ko sa mga tao na nagmimessage sa akin na sinasabi ng mga simbahan sa Katoliko o sa ibang relihiyon, nagsabi, huwag niyong paniwalaan ng tao na sa Facebook kasi false prophet yan. Kaya ang dami kong mga binabanata noon. Iglesia ni Cristo, miyembro ni Kibuloy, miyembro ni Apolinario at saka si Apolinario mismo. At binabanatan ko yan, pati yung si Oscar Cross na namatay. Na sinasabi niya, wag ko daw pakialaman wag ko daw punahin ang simbahan ng pakialaman dahil hindi ako magtatagal. Kinuha ko yon ang message ni Oscar Cross. At hindi namatay si Oscar Cross kung ano yun. Pero huli na yon si Oscar Cross. Marami pang pare akong nakausap. Nagsabi nga ng pare, yung pare nasa Bilya ngayon. Si Padre Ramantin, kausap ko yan sa telepono mismo. Ang sabi niya, hindi ako naniwala ang totoo ka, pero kung totoo ka, magpatuloy ka. Doon ako nalungkot. Kasi akala ko, ang mga mensahe na yun ay tanggapin nila at hindi nila kayang matanggap. Hanggang sa marami akong nakausap ng pastor. Hanggang marami akong nakausap ng mga Catholic defender. Nakita niyo sa video yan. Gusto nila magpagdebate pero sa harap-harapan, tumiklop sila. At ang sinabi pa, tunay at totoo ako. Hanggang sa nakausap ko yung mga pare sa nag-umpisa na ako sa video sa Facebook hanggang marami ng pare na tumatawag sa akin na hindi na makilalang pare. Pero sa huli, nalaman ko na pare sila na sinasabi ng Diyos at pinitingnan ko ang mga account nila na doon, pare nga sila, Monsignor sila at pare sila sa Amerika. Ngayon, sa sinasabi ng Diyos na walang pare at pastor ang makalapit sa akin, malinaw na nagkatotoo din ang mensahe ng Diyos. Dahil hanggang ngayon, walang iisa na lumapit o nagsumbong kung saan man dapat gamit ang batas sa lupa. Dahil ang sinabi ng Diyos, sa palagay ba nila na agrabyado sila? Dalhin nila sa korte at harapin mo. At yun din ang hamon ko sa kanila. Kung maaari, magkaroon ng kasulatan, mag-firing squad tayo sa Lunita. Nandiyan sa Facebook ko yan. Matagal na yan. Hindi ko pinatinanggal yan. Ulit-ulit ko sinabi yan. Dahil bawat tanong kung hindi mapatunayan, firing squad. Kahit ako unahin nila sa pagtanong, sasagutin ko sila kasama ang patunay. Pero pag nasagot ko at hindi ako may firing squad, at mapatunayan ko, at hindi ako ma-firing squad, bawat tanong ko sa mga pare kung paano napatunayan ang mga turo nila, at sinasabi nilang Diyos ang nag-utos sa kanila at hindi nila mapatunayan, firing squad sila. So ako lahat magtatanong. Bawat tanong ko, may isang pare at pastor ang malalagas. Yun ang kondisyon. Para matulukan ang panluluko natin sa mga tao kung ako man naman nang luluko o kayo ba. Pero walang kumasa.
Hanggang sa dami ng nangutya sa akin na nalagas. Katulad ng dalawang pastor, nandiyan ang mga palitan. Nangamatay sila. At hindi lang diyan. Maraming nangamatay sa side sa kamag-anak ko na nangutya. Hindi ko lang nakunan ng mga nasulat nila kasi mga verbal lang mga sinabi. Ang iba, kausap ko mismo sa telepono. At nangamatay talaga sila. Ngayon, yung sinasabi ng Diyos, na tuwing masaktan ng damdamin mo, lagi may kapalit, maring buhay ang kapalit nila. Hundreds. Maniwala kayo sa akin. Madami. Marami pang sinabi ang Diyos. Na maraming namatay sa kanila, hindi mo lang alam kasi hindi mo sila kilala. Kasi bawat nangungot siya, check. More than 100%, pinaniwalaan ko yun. Dahil yun ang sinabi ng Diyos. Ngayon, yung sinasabi ni Alfredo Galatiao, na bulong ng evil ito. Paano natin masabi na bulong ng evil ito? Nang sinasabi ng Diyos ng dating lugar na hindi binabaha, ngayon babae na nangyayari na. Ang dating tubig dagat na hindi aakyat sa lupa, ngayon umaakyat na. Makikita natin ngayon sa mga video na dumadaan sa mga page natin. Maraming bahay na kinakain ng dagat. Ito lang sa linggo na to. Makita ninyo. Alam ko marami pang darating. Kasi nga, hindi paniniwalaan ng tao. Sa loob ng 16 years kong ginawa ito, hindi paniniwalaan ng tao. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Makikinabangan ninyo lahat. Maniwala ka sa akin. Makikinabangan nyo lahat. Maswerte ang naniniwala. Yung sinasabi ng Diyos na ang dating ilog na hindi umaapaw, ngayon naapaw na. Sobra-sobra na ang patunay sa inyo na halos lahat ng ilog sa buong Pilipinas umaapaw na. Ang mga lugar hindi manubaha ngayon parang dagat na. Tingnan niyo yung mga harapan ng SM. Madaming SM na lumutang. Akala mo nasa dagat ang SM. Yung sinabi ng Diyos na ang mundo ay tumatagilid na ng quarter, east side. At lahat ng east side sa buong Pilipinas, sa lahat ng lugar na east side, na ang tubig dagat na hindi darating sa silong nila o sa bakuran nila ay dumarating na. Marami akong nakikitang lugar. Kahit nga sa Camiguin province na maliit lang yan. Mismo sa SM darating na ang tubig dagat na hindi naman dating umabot sa merkado. Maraming lugar na inaabot. At makikita rin natin ngayon, ang mga bahay nilalamon na sa tubig. Ang mga niyog nilalamon na sa tubig. Ngayon, saan natin masabi na bulong ng evil ito? Tumanda na tayo sa edad natin. Sa edad ni Alfredo na sinasabi niyang mag-retire na siya halos. Pinagsigawan natin na Diyos lang ang nakakaalam. Ngayon nasabi ko at nalaman ko at naisulat ko pa at makikita at nababasa ninyo at may mga live pa ako bago pa nangyari na mangyayari ito at mangyayari ito at darating ito. Dahil yun ang sabi ng Diyos. The words of God of sick ang coming. Manggamot ka at mangaral. Palalahanan mo ang tao, iligtas mo ang tao. Meron bang evil na magsasabi na iligtas mo ang mga tao? Kung hindi ka ba tanga Alfredo Galatiao, nalasyaw ang utak mo. Meron bang evil magsasabi na ang tao ay magkaroon ng tatlo na bagay? Na gusto ng evil na pagbabago, pagsisisi at lubos na paniniwala? Alfredo Galatiao, Lagitiao. Pukpukin mo yung ulo mo sa malaking bato. Kung paano nangyari ito. Na may evil na mabulong na magkaroon ng pagbabago, pagsisisi ang mga tao. Kung hindi ba baliktad ang utak mo.
O baka naman nasa talampakan nakalagay ang utak mo. Kahit sinong tao ang makakarinig at makakabasa sa komento mo, mapapailing sa'yo. Tumanda na tayo dito sa mundo, tumanda na tayo sa kakarinig ng sinasabi ng mga pare at pastor, walang ibang nakakaalam kung hindi Diyos lamang. Tapos nasabi ko ito lahat bago pa nangyari. Nasabi ko ang tao na yan, nabuhay pa, walang sakit o may sakit. Masasabi kong mawala o mamatay ang tao na yun. Anong klaseng paniniwala nito? Alam niya, Alfredo? Anong klaseng pag-iisip ng taong ito? Ipilit niyang lihisin ang katotohanan tungo sa kasinungalingan. Hindi ba ito pangluluko at malinlang sa mga tao? Na makitang-kita naman sa nagagawa ko. Nakikita sa mga sinusulat ko. Lantaran na yan. Nakapublic yan. Pangalan ko na yan. Apelido ko na yan. Mukha ko na to. Hindi ako gumagamit ng filter. Kasi hindi ako nagtatago. Wala akong bodyguard sa sarili ko. Hindi ako nagtatago. Namumuhay ako ng normal at simple tulad ng dati, tulad ninyo. Kung hindi ako totoo, matagal na ako nabura dito sa mundong ito. Kaya alam ko talaga, maraming magtangka sa buhay ko, ayon sa mensahe ng Diyos, dahil sa mga binabangga kong nabuhalang mga relihiyon na sa paligid ko. Pero walang isa na umabot dito sa harap ko. Subukan niyo kumatok dahil bubuksan ko ang pinto. Tingnan natin kung hanggang saan ako. Alam ng Diyos ito lahat. Gagawin ko to. Kasi naniwala ako talaga na ang Diyos ay buhay. At matagal ko na siya ipinagtanggol noon pa hindi ko pa siya nakausap. Lagi kong sinasabi na walang Diyos na pagkakitaan. Walang salita at pangalan ng Diyos na ibinta para kumita ka ng pera. Mahalin ang Diyos na walang kapalit. Isa ito sa paniniwala ko. Mula nang maliit pa ako. Sabi ko nga sa inyo, pag naalala ko yan, umiiyak ako habang naglilinis ng may isa namin. Na ang Diyos ko ay pinagkakitaan ng tao. Isipin ninyo yan. Isa ito na nakikita ng Diyos sa kalooban ko na tunay akong naniwala. Dagdag pa sa Bible ninyo na hindi ko pinaniwalaan lahat. Dahil maraming tao nagbabago pabor sa relihiyon nila. Tama din ako. Dahil sinasabi ng Diyos, pag sila ang nangaral, magbuklat sila ng libro. At yun ang paniniwala ko. At pag ikaw ang nangaral, wala kang buklatin libro. Tingnan ninyo ang mga pangaral ko kahit sa krusada. Wala akong binabanggit na pahina. Pero maraming nagsasabing tao, marami akong binabanggit na nasa Bible. Tama din ako. Naniwala ako ng Bible pero hindi lahat ang pinaniwalaan ko. Pero kayo, puro kayo pahina. Puro kayo verse. Kaya ang utak ninyo humina. Hanggang galasyaw na ang utak ninyo. Hinahamon ko kayo. I-live ninyo. Pakita ang mukha ninyo. Tingnan ko kung paano nyo ipaliwanag. Tapatan ninyo ang mga paliwanag ko. Para paniwalaan ko kayo at maniwalaan kayo ng mga tao na tama ang paniniwala ninyo. Huwag kayong tumiklop. Pag tiklop ninyo, nagpatunay lang yan na wala kayong ipinaglaban kasi hindi ninyo kayang panindigan at patunayan. Sa madaling sabi, inutil ang pag-iisip ninyo at paniniwala ninyo. Ipinagtanggol lang ninyo ang paniniwala ninyo dahil mawalan kayo ng kita. Dahil maraming mga Pilipino pag napunta sa ibang bansa,
naging pastor-pastoran. Dahil alam nila, dollar kang kinikita. Baka isa ka rin na naging pastor o aktibo sa simbahan. Kasi hindi ka magsumikap na ipagtanggol ang paniniwalang pinaniwalaan mo kung hindi ka kumikita. Para saan na magsumikap ka na ipagtanggol kung hindi ka naman kumita? Ako, nagsumikap ako ipinagtanggol para kumita. Nagsumikap ako na ipagtanggol ang Diyos dahil mahal ko ang Diyos mismo, na ang Diyos dapat hindi pagkakitaan. Taliwas o kabaliktaran sa paniniwala ninyo. Na ipinagtanggol ninyo ang Diyos ninyo, paniniwala ninyo, ipinagtanggol ninyo para hindi kayo mawala ng pera. Kasi pag naniwala sa akin ang mga tao na ang Diyos ay dapat hindi ibinta, ang salita ng Diyos dapat hindi ibinta at hindi pagkakitaan, wala na mga taong magbigay ng pera sa simbahan. Kaya malusaw ang simbahan ninyo. Kaya ito yung ginawa ng mga pare at pastor at mga madre o mga iba pang aktibo simbahan para hindi malusaw ang simbahan ninyo. Pero darating ang panahon yan. Naniniwala ako. Di isa sa mensahe ng Diyos yan. Darating ang panahon na gugutumin natin sila. At hindi ako maniniwala na ang tao hindi mabuksan ang puso at isipan. Lalo na ang sinasabi ng Diyos ay nagkatotoo. Nagagawa ko ang mga bagay na hindi nagagawa ng ordinaryong tao. Kung isa-isahin natin lahat, hindi maisa-isa natin sa sobrang dami ng nagagawa ko. Yung sinasabi ng Diyos na pahigop ko ang tubig dagat at talhin sa hipapawid at ibo sa lupa. Nangyayari ito kahit sa ang lugar. Sipin niyo yan. Nasa post ko rin yan. Noong pa, 2013 pa, 2014. Na ang sinabi ko, kung dati, isang bagyo lang ang pumapasada sa bawat may trahedya. Pero darating ang panahon na 2 bagyo, 3 bagyo sa isang pasada. Ilang beses na nagkaroon ng 3 bagyo sa isang pasada. Ngayon, July 24, nakaraang araw, 24, ngayon, 2025, ilang bagyo ang meron? 3. Bagyong Krising, Dante at may isa pa. Ngayon, nakatotoo din ang sinulat ko. Yung sinulat ko noon na sinasabi ng Diyos na kung ang dating kidlat ay tumatama lang sa puno o sa niyog o sa punong kahoy. Pero ngayon, tatama na sa mga tao. At marami ng taong tinamaan mula noon. At mayroon pa sa India na 60 katao tinamaan ng kidlat. At marami sa Pilipinas. Ngayon, sasabihin ninyo, bulong ng email nito? Sige, tingnan natin. Tanungan tayo. At hihingian ko kayo ng patunay at kung ano ang nagagawa ng powerful na Diyos na sinasabi ninyo. Paano nyo patunayan yan? Na may Diyos sa inyo. Na wala namang backup ang Diyos sa inyo. At huwag kayong magkakamaling sabihin na ang nagagawa ng Diyos nyo ay katulad ng nagagawa ko. Dahil Chuck, sasabihin ko rin sa inyo, evil ang bumubulong dyan sa sinasabi mo. Kailangan iba at nakakaiba sa nagagawa ko. Kung nagkataon, pirmahan tayo, firing squad. Kung ang ipatunay mo na kaya mong gawin ay katulad ng gagawa ko. Pag gano'n ang sasabihin mo, firing squad ka.
na evil lang gumagamit sa'yo. Di ba? Kasi itong nagagawa ko, sinabi niyong evil. Kaya dapat, kung ano man yung nagagawa ng Diyos ninyo, hindi katulad ng nagagawa ko. Mas higit pa. Ano pa ba ang nakakahigit sa nagagawa ko? Na ang mga powerful lang ang makagawa. Tulad ng makita ko ng taong buhay at masabi ko mamatay. Anong higit na makikita ninyo sa pagdating dito? Yung mga trahedya na sinusulat ko, huwag nyo rin sabihin na ang Diyos ninyo ay makakita din ng trahedya. Hindi ko ng kataon, evil din ang sasabihin ko. Napaka-inutil ninyo mag-isip, Alfredo Galatciao. Nagpatunay ka lang ng utak mo ay lasyaw. Kaya magkukomento kayo, i-live ninyo. Hindi ko kayo tatantanan. Inumpisahan ninyo, pasisikatin ko kayo at tatapusin ko. Maganda itong ginawa mo. Tingnan ko kung hanggang saan kayo. Matira ang matibay. Kaya kong panindigan at patunayan na kausap ko ang Diyos. Kung hindi mo nabasa ang mga sinulat ko tungkol kay Atong Ang, baka pag nabasa mo yan, baka sabihin mo, evil din ang bumubulong. Tumbukan yan. Yung gira sa Ukraine, tumbukan yan. Bibigyan ko pa yan ng halimbawa. Yung biyanan ko mismo, ha. Pinakita ninyo sa akin kung ano ikamatay ng biyanan ko. Bakit nagtugma yan? Kung ano ikinamatay sa loob ng 5 years bago nangyari. Kung anong nasa sinulat ko. Ulit-ulit kong sinabi yan sa mga live ko at sa Zoom. Kung ano ikinamatay ng biyanan ko. Marami pa akong nalaman sa pamilya nila, hindi ko alam. Katulad nung ang biyanan ko na may ligaw-ligawan na babae. At nangyari din, ang biyanan kong babae nakapagsabi nung buhay pa na meron nga. Na hindi ko naman alam. Malay ko ba yun? Marami pa. Marami pa akong nakikita sa mga taong ginamot ko. Tulad ng mga pumatay na hindi ko inilahad dito sa public. Marami yan sila. Ngayon, sasabihin mo, evil ang bumubulong dito? Pag sa korte tayo, iwan ko. Kung sasabihin mong evil ang bumubulong nito, para maisulat ko at magagawa ko. Napaka-inutil ninyo mag-isip. Tumanda kayo ng paurong. Sa halip na tumanda kayo at dumami ang kaalaman ninyo. Pero baliktad. Paurong ang pagtanda ninyo. Parang wala kayong nakikita sa paligid. Parang wala kayong narinig sa paligid. Nakapag-aral kayo, nakapagtapos kayo, mayroon kayo mga titulo, pero hindi kayo nakaunawa at nakaintindi kung ano ang nabasa ninyo o ano ang narinig ninyo. Puro kayo pahina sa Bible, kaya humina na tuloy yung utak ninyo. Mga inutil na mag-isip. Gawan niya ako ng live. Sasagutin ko ang mga live ninyo na may kakatumbas o kakambal na patunay. Hindi ako puro laway. Gagawin ninyo ang live. Walang sulat-sulat. Yung account ninyo, nilock ninyo ang profile ninyo, gayahin ninyo ako. Kahit sino, pwedeng magbukas ng account ko. Kahit mga pare pa, kahit mga pastor pa, kahit mga madre pa, malaya kayo dyan.
Kung gusto niyo doon sa YouTube, kung gusto niyo doon sa Pinterest, doon sa vlogger at sa marami pang ibang social media, makita ninyo ako dyan. Kukunin niyo lahat ng mga live ko, dalhin niyo sa korte. Dahil hindi kayo mabigo. Haharapin ko kayo kahit anong oras kung gustuhin ninyo. Puro kayo putak. Puro kayo dakdak. Pag meron tayong ipinaglaban, pag meron tayong pinandigan, patunayan natin. Dahil hindi na tayo mga bata. Yung ginagawa natin, hindi ito biro. Dahil pag binibiro mo ito, pangluloko at panglilin lang ito. Pinandidigan ninyo, patunayan ninyo para hindi lalabas na pangluloko at panglilin lang ang mga sinabi natin. Dahil kung nagkataon, wala kang patunay, pangluloko ang ginawa mo. At panluloko din ang ginawa ko kung hindi ko kayang patunayan. Pero ako, punong-puno ng patunay. Kahit saan ninyo tingnan. Wala pang bumabalagbag o nangutya sa akin na nagtagal. Dahil hindi ako marunong umurong kahit pari ka pa, kahit pastor ka pa. Mumukhain ko pa kayo. Hamunin ko pa kayo ng Paris Squad. Maniwala kayo sa akin. Pag hindi nyo mapatunayan ang mga turo ninyo, akala ninyo hindi ako kakasa, pirmahan tayo. Pag sinabi ninyong kayong pinag-utusan ng Diyos din, patunayan ninyo. Pag sinabi ninyong tama ang paniniwala at tinuturo ninyo, patunayan ninyo. Paano ninyo patunayan ang mga turo ninyo na totoong makapagligtas? Kahit anong ipaliwanag ninyo, tatapatan ko ng paliwanag ko ng punong-puno ng katotohanan. Ako, di ako marunong umurong. Hindi nga ako natakot magkrusada mag-isa na walang bodyguard. Nandyan ang naghangad sa buhay ko sa paligid. Parang nilagyan ng anipay sa katawan. Urong-sulong doon sa court. Meron pang riding in tandem. Tumapat pa sa court. Pero walang nagawa. Meron pang lookout doon sa waiting shed. Pero nung lapitan ko sana, nakatitik ako, tumayo at umalis. Yan, totoo yan. Meron pa, pumasok sa court ng tinda ika nga ng mani. Nilapitan ko. Ang laking tao. Sabi ko, nagtinda ka pa ng mani dito pa sa krusada ko. Nagkulay violet ang bibig ng tao. Umalis. Di ba? Ganun ako. Di ako dapat matakot. Di alam ko talaga na ang ginagawa ko ay pinagtanggol ko ang Diyos sa matagal ng panahon. Na wala pa kung kayang gawin, how much more pa kaya? Ito may pinagkaloob sa akin ng Diyos na pinatunayan niya na totoo akong kausap siya. Tapos ngayon, uurong ako. Hindi ako uurong. Hanggang kamatayan na to. Matira ang matibay dito. Kaya wala akong takot na sumigaw sa inyo. Na mga inutil kayo mag-isip. Mga manluloko kayo.
Maninilang kayo. Mga pare ninyo, mga ripis, mga mandre ninyo, mga parausan, mga pastor ninyo, manluluko at manlililang, mapanglamang sa kapwa. Kita ninyo yan? Kung ibang tao magsasabi nito, wala na. Hindi na kayo abuti ng taon. Pero ako, 16 years kong ipinagsigawan ito. Kaya kung mangutya man kayo, lubos-lubosin nyo na. Walang urong-sulong. Ang tapang lang ninyo sa sulat-sulat. I-live ninyo para masiyahan kayo. At sasabihin ko sa inyo, kahit kailan, hindi ako tinutubuan ng takot o nervyos. Ano man ang sasabihin ninyo, sasaluin ko yan at ibabato ko uli balik sa inyo. Tingnan natin kung sino ang masasaktan. Dahil ako, hindi ako masasaktan. Dahil alam ko talaga, totoo at totoo ako. Pinag-utos ng Diyos sa akin ito. Ginampanan ko ng buong buo para sa kalaman mo lang. Kaya matira ang matibay sa atin. Huwag kang tumigil. Ipatuloy mo yan hanggat may buhay ka pa. Dahil kung tunay ka, lalaki sa lalaki, tapatan tayo ng paliwanag. Sa live lang. Huwag yung sulat-sulat para makita yung pagmumukha natin kung gaano tayo katotoo. Ganun lang yung kadali, Alfredo. Iparating nyo kay Alfredo itong video na to. Malay natin, magpaliwanag siya at patunayan niya kung ano ang power ng Diyos na sinasabi niya. Dahil itong nagagawa ko, sinasabi niya na galing ito sa evil. So yun lang sa inyong lahat. Magandang hapon. And God bless sa inyo. Maraming salamat.